Good day everyone, I am Journal Purugoy and my group mates Pogo sa GMA, Ramirez John Paul. So for today's video, we're gonna talk about pangkat ng tagapagsundo or conciliation panel. Have you ever wondered sa mahitabo sa mga away sa atong mga silingan sa sulod sa barangay? Maabot ba ni dayon sa korte? O maabot ba ni dayon sa pulis? No, kay natay gitawag na pangkat. So ato ning i-tackle kini karon na topic. So unsa man jud ni siya? Basically, ang conciliation panel is a group of 3 members. Mura siya kuan mga peacekeepers or peacekeeping team under sa barangay or under sa lupon taga pamayapa. Now, ang main goal nila is tabangan nga masettle ang mga problema sa sulod sa barangay. So, instead nga magkaso-kaso dayon, instead nga padako ng kaso nga maabot sa korte, naatay gitawag nga pangkat ng tagapagsundo para ma-settlement ang mga minor offenses sa sulod sa isa ka barangay. So, direta sa conciliation panel definition. Conciliation panel, it's a 3-member group formed to help settle a dispute in the barangay. It works under the lupon taga pamayapa, which is responsible for helping resolve conflict peacefully instead of taking issue straight to the court. So basically, it means that conciliation panel is mao ni ang way sa pagsettle sa mga disagreement sa sulod sa isa ka barangay without court interference. So instead nga magkaso dayon sa korte nga hasol na kaayo, kani nga mga panel ang maminaw sa duha ka side para magsettle sa ilang disagreement. So para dili na maabot sa korte, naay way ang barangay kung unsaon nila pagsettle ang mga minor dispute sa sulod sa isa ka barangay. So mao ni ang gitawag nato conciliation panel or sa Tagalog pangkat ng tagapagsundo. So I'm the next reporter and my topic is how the panel is formed. The parties involved in the dispute choose the 3 members from the list of the lupon members. So pasabot ang duha ka parties nagalalis is magpili sila og 3 members gikan lista sa mga lupon members. If they can agree on who to pick, the members are chosen through draw slot in front of the lupon chairman. So if dili sila magkasinabot sa pagpili, ang mahitabo is draw slots atubangan sa lupon chairman. Then ikatulo is after the panel is formed, the 3 members choose their own chairman and secretary. So after maporma ang panel is ang tulo ka member is magpili sila og kaugalingong chairman og secretary. So I'm the next reporter. My topic is all about rules and responsibilities of conciliation panel. First is the chairman. Chairman leads the hearings, administers the oath, and manages the overall process. So when we say chairman, si Jackie Bale ang magsettle sa isa ka, for example na isa ka both parties na nagsettle sa barangay. So as a chairman, si Jackie Bale ang muuna o kanang si Jackie Bale ang magpasettle sa duha ka parties. So mao na ang ijang roles o responsibilities. Then ikaduha, the secretary. Secretary records the minutes, keeps its document, and submits them to the lupon or the court when needed. So ang secretary is si Jackie Bale ang mag-take note sa minutes kung unsay nahitabo adto na kuan kibali na pag-atubang sa both parties. Si Jackie Bale ang mag-take note dito kung mao ni ang atong minutes
Kay para inig kinanghalan sa chairman or na yung manginahanglan na siya ipakita kibali. So next is main goal. The main goal is let both sides share their side of the story, sort out the issues, and try to reach an agreement through conciliation. So ang main goal aning roles and responsibilities of conciliation panel is para ang both parties magkaadyo or magkabati na kibali. Then they may also conduct arbitration if both parties agrees and the decision become binding, just like a settlement. Then ang main goal pud ani is ang both parties kibali magkuan sila settlement na mao ni kuan na sila kanang amigo na sila or nasulbad na ilang mga problema. So mao ra to. Okay, so dito sa next page. Why is the conciliation panel is important? It provides a quick, simple, and low-cost way to settle minor dispute without immediately going to court. So, it save money, di ba? Kay sa tinuod lang yun, mahal yun mag-hire og lawyer. Mo na ang reality. Labi na og ang mga kapos taon na mga tao and then mag-hire ka og lawyer. Mahal yun, gastos ya kayo. So, ikaduha, peace of mind. Mas nindot good kung magka-inistoryahay bitaw ang duha ka parties. I mean both parties na magkasinabot na lang sila na instead nga moabot sa korte magkaso-kaso dapat dire pa lang sa low level pa lang sa disagreement pa lang naana sila yung way na unsaon nila pag settlement. So dapat yun maabot sa conciliation panel. So morning importante ni siya. And then lastly, the main reason nga nang important ni siya kay para dili ma-traffic ang korte. Kay syempre ingon nato mga minor dispute, mga minor disagreement ra. So dapat dili nato napaaboton sa korte kay daghan pay mas importante na mga case kisa sa mga minor offenses or mga minor dispute, diba? So dapat nato i-prioritize tong mga kaso na mas worse na mga case kisa sa mga minor disputes, diba? Morning important ni conciliation panel. Okay, now dire na ta sa next slide, which is simple process flow. Okay, dire mao na ni ang pagkasunod-sunod sa dispute sa kabarangay. Meaning to say, from disagreement to a certificate to file action issue, allowing the case to proceed to court. First is a dispute is reported to the barangay. Dapat ma-report ang problema sa barangay, and then asa mag-report sa kapitan, and then mo na maabot ang first step. Kaya si kapitan mo ay maghimo og meditation siya ang ayos sa both side, siya ang maghatag og advice sa both side, hatag siya og kaayusan sa both side para masettle lang ang problema. And then maabot dahil sa number 3. If there is no agreement is reached, which mean wala na settle sa barangay captain, moabot na dahil ang conciliation panel is created kadtong magbuo og mag-form og 3 ka tao para maminaw sa both side, magbuo og hearing. And then if both side agree, the settlement is written signed document. But pasabot if nag-agree tong both side sa sulod sa conciliation panel, magsulat sila og settle written signed document na sila settlement ng ilang disagreement. So now karon if they can't settle but agree to arbitration,
Meaning to say, og dili ma-settle ang ilang disagreement, maabot na dayon ta sa kuan, maabot na dayon ta sa panel nga mag-issue og decision nga wala na settle ang problema nila. So ang panel mag-file sila og certificate to file action para ang ilang disagreement is maabot na sa korte. If still no agreement, a certificate to file action is issued allowing the case to proceed to court. So mao na siya ang process. Like I said kaina nga from minor dispute to a certificate to file action is okay, otro na ako. First thing first, ang dispute report sa barangay captain, and then second, ang barangay kapitan mo ay mag settle. If dili ma-settle, mabuo ang conciliation panel, which mean mag-form og 3 katao nga maminaw sa hearing both side sa parties, sa both parties, and then kaupat, if both side mag-agree, and then himo sila og settlement written sa nga na ilang mga firma, and then dapat documented. And then lastly, if dili sila gihapon magkuan, if na chance nga dili sila mag settle sa ilang problema, so ang barangay mag-file og certificate to file action sa both parties kung kinsa tong mo ordered na kanang iabot ang kaso sa korte. So dapat may sila certificate to file action, kay kanang certificate to file action mao nay gamiton para mo proceed ang ilang dispute sa korte. So again, atong timan-an na ang pangkat ng tagapagsundo is there to ensure peace start at the barangay level. So dili na magpadalos-dalos sa atong mga minor dispute, meaning to say dili tayo magpadalos-dalos sa mga away-away na mga ginagmay sa sulod sa isa ka barangay, kay lisod na ug moabot ang atong lalis sa korte. So again, this is Purugoy. Kauban ako si Pugusa, Gia, and Ramirez Jan Paul. So thank you for watching. Shout out sa iyo, Sir Ruiz. Love you, sir.